Ang swerte mo, Kate. Ang ganda ng hubog ng katawan ng babaeng ito. Teka muna. Ano itong nasa tabi niya? Bata? Sambit ng lalaki nang biglang may gumalaw sa itim na tela. Nang makita niya ito ay ganoon na lamang ang kanyang pagkabigla. Dahil sa kakaibang itsura ng sanggol na may sungay, dagdag pa ng dalawang ulo ng dragon na may sungay din na buhay sa likuran nito at natutulog sa balikat ng sanggol. Naamoy naman kaagad ni Ella ang sariwang dugo at laman ng lalaki. At nang imulat niya ang kanyang mga mata, ay agad niyang sinunggaban ito sa leeg. Dahil sa bilis ng pangyayari, ay hindi na nakapanlaban pa ang lalaking adik sa kamay ng babaeng kanyang pinagpapantasyahan na isa palang aswang. Dinukot ni Ella ang puso ng lalaki. Sakay pinakain sa kanyang anak, pati ang ibang laman loob nito, ay ipinalantak naman niya sa nag-iisa na ding mga kakambal nitong dragon. Kaadakain ng sanggol na aswang ng sariwang karne at laman loob ng tao ay siya ding bilis ng paglaki nito. Nakailang biktima pa sila at sa 2 linggo pa lamang ay nakatayo na ang kanilang anak at nagawa na ring magsalita. Enso anak, total kaya mo nang tumayo at magsalita. Siguro naman kaya mo na ring maghanap ng sarili mong makakain na tao. Sambit ni Saturo sa batang anak na lalaki. Opo, ama. Hindi lang yan. Gusto kong dumami ang ating lahi. Ako na ang bahalang gumawa noon. Nakangiti namang sagot ng batang si Enzo. Magaling. Bata ka pa lang ay may sarili ka ng mga plano. Pag-usayan mo anak. Pag-usayan mo. Oo, ama. Ngayon din ay kikilos na ako. At isa sa katuparan ang lahat ng aking mga pinaplano. Babalik ko ditong may mga dalang mga bagong aswang. Pagkasabi niyo ni Enzo, ay lumabas na ito ng kuweba kung saan sila naninirahan. Ngumiti naman si Ella na dahil sa sobrang pagmamalaki nito sa kanilang anak. Wag po. Maawa na kayo, sir. Hindi na kami uulit. Maawa na kayo. Oo nga sir, may mga pamilya din kaming binubuhay. Kaya namin yun nagawa. Patawarin nyo na kami. Pagmamakaawa ng 2 akit-bahay sa mga otoridad habang nakaluhod sa dumuhan. Ano? Binubuhay na pamilya? Naisip nyo ba yan ng looban nyo at patayin ang mayamang pamilyang inchik na Ishi? Ha? Hindi na kayo nakontento. At pagkatapos yung pagsamantalahan ang dalaga nilang anak na si Jenilyn, ay sinunod nyo pa ang kanilang bahay. Mas masahol pa sa gawaing demonyo ang inyong ginawa. Tapos gusto nyo, buhayin namin kayo? Galit na galit namang tugon ng 3 pulis sa 2 kriminal. Pero hindi nawala ng pag-asa ang dalawa. Paulit-ulit pa din silang humingi ng kapatawaran. Pero buo na ang desisyon ng mga otoridad. Pagkalayo nila sa mga ito ng bahagya, ay niratrat na nila sila ng bala. Halos magutay ang katawan ng 2 lalaki dahil sa mga tama ng baril na tumago sa kanilang mga katawan. Iniwan sila ng mga pulis na naliligo sa sarili nilang dugo na wala ng buhay. Pagkasakay nila ng kanilang sasakyan, ay siya namang paglabas ni Enzo mula sa pinagkukublihan niyang dilim. Sakto. Ang 2 ito. Yak na matutuwa si ama. Lalo't amoy ko sa kanila ang presensya ng kasamaan. Pagkasabi niyo ng bata, ay pinakagat niya sa kanyang mga dragon ang 2 bangkay na sinalvage na kriminal. Wala pang 10 segundo ay muli silang nabuhay at tumayo na tila walang nangyari. Kayo, ang una kong ireregalo kay Amang Saturo. Sumunod kayo sa akin at dadaling ko kayo sa inyong magiging kuta kapag sumapit ang umaga. Saad ng bata sa 2. Masusunod po.
Sabay namang sagot ng dalawa. Mabilis na naparami ni Enzo ang kanilang lahi. Mapabata man o matanda, basta kanyang nakursunadahan na gawin niyang kanilang kauri, ay hindi niya pinapalagpas. Hindi naman pwedeng habang buhay na lamang silang puro hayop na lamang ang kanilang nilalapa sa bundok. Dahil bukod sa paubos na ang mga ito, ay nagsasawa na din sila sa lasa at nasasabik sila sa karne at dugo ng tao. Para sa mga aswang ay pinaka-espesyal na pagkain nila ay ang mga laman loob ng mga taong kanilang mabibiktima. Kaya naman intusan ni Saturo ang iba nilang mga naging kauri na mambiktima sa ibaba ng bundok ng mga tao at dalhin sa kanila ang mga puso at tatay ng mga ito. Agad namang sumunod ang mga aswang na kanilang inutusan. Umalulong pa sila bago lumabas ng pinagkukutaan nilang kuweba. Isang dalagang pauwi na sa kanilang bahay. Mula ito sa bangketa kung saan siya nagtitinda ng kalamay. Katitila lamang kasi noon ng ulan, kaya ginabi na siya ng uwi. Lingid sa kanyang kalaman na may mga matang nakabantay sa kanya. Sa kanyang daraanan ay biglang may dalawang itim na aso ang umarang. Nakatitig sa kanya ng masama at nakalabas ang mga ngipin nila. Shoo! Alis kayo sa daraanan ko! Bugaw ng dalaga sa mga aso. Subalit hindi sila nagpatinag. Bagkus naging agresibo pa ang kanilang mga itsura. Nahanda ng kagatin ng dalaga. Naku, delikado Maymay, atras, inay ko po. Tarantang sambit ng dalaga. At bago pa siya madamba ng isa sa itim na aso, ay kumaripas na siya ng takbo. Hinabol naman siya ng mga ito at hindi nilubayan. Hindi alintanan ni Maymay ang pagod, makaligtas lamang siya sa mga asong hindi pangkaraniwan ang laki. Mabuti na lang at may nakasalubong siyang isang lalaki. Nakasuot ito ng jacket na hoodie. Mabilis siya nitong sinalubong. Tumigil naman ang dalawang aso sa paghabol sa dalaga. Nang makapagtago si Maymay sa likod ng lalaki, na tila sinadyang harapin ang mga ito. Medyo lumayo ka muna ng kaunti miss at may tatapusin lang ang mga aswang. Siya nga pala, ako si James. Sambit at pagpapakilala ng lalaki sa dalaga. Mga aswang? Katanungan sa isipan ni Maymay. Saka napatingin sa dalawang itim na asong humahabol sa kanya. Nagkatingin na naman ang dalawang itim na hayop. Pero wala silang balak na umatras. Mas lalo pa nga silang nanggagaliiti at makaraan ang ilang segundo ay sabay nilang inatake ang binata. Sa isang iglap lamang ay natagpuan lamang ni Maymay ang dalawang hayop na naglulupasay sa kalsadang nakahiga na unti-unting naging abo. Sa bilis ng pangyayari, ang tanging gintong latigo lamang ang kanya nakitang lumabas sa kamay ng binatang nagligtas sa kanya na agad ding nawala. Ang galing, pero saan galing ang latigong iyon? Ang pagkabiglang iyon ng dalaga ay mas nadagdagan pa ng harapin siya ni James na naging dilaw ang mga mata at may isa pang gintong mata na lumitaw sa kanyang noo. Dahil doon ay nahimatay si Maymay at bumagsak sa lupa. Patakbo naman siyang nilapitan ni James sa kanya ito binuhat. Malapit nang sumapit ang umaga. Subalit hindi pa rin nakakabalik ang dalawang aswang na inutusan ni Saturo para mambiktima at magdala ng sariwang laman loob ng mga tao. Nagpupuyos ito sa galit kaya panay niya singasing sa loob ng kuweba. Maski si Ella at Enzo ay hindi alam kung ano na ang nangyari sa kanilang mga kauring bumaba ng kagubatan. Kaya mabilis silang lumabas lahat para maghanap muna ng mabibiktimang hayop. Sakto naman sa hindi kalayuan ay may nakita silang isang malaking baboy ramo na mahimbing nang natutulog dahil sa kabusugan. Agad nila itong inatake. Sa kasabay-sabay nilang nilapa. Wala namang magawa ang kaawa-awang baboy ng katayin at pagpira-pirasuin siya ng mga gutom na mga aswang. Nang naitawid nila ang kanilang gutom,
ay muli silang bumalik sa kuweba para pagtaguan ang nalalapit ng pagsikat ng araw. Nang magising si Maymay, ay may liwanag na ang paligid. Tumayo siya mula sa pahabang kahoy na upuan kung saan siya natutulog. Inilibot niya ang kanyang paningin at doon pa lamang niya napagtanto na nasa loob siya ng isang simbahan. Sa harap ng altar ay doon niya nakita ang nakaluhod na binatang nakasuot ng jacket na hoodie na taimtim na nagdarasal. Saka pa lamang bumalik sa kanyang alaala ang mga kaganapang nangyari kagabi hanggang sa pagtatanggol sa kanya ng binatang nagpakilala sa pangalan James. Dahan-dahan niya itong nilapitan at sa tabi ng binata ay lumuhod din siya saka inumpisa ng pagdarasal. Ilang minuto ang nakaraan at tumayo ng dalawa. Sabay silang lumabas ng simbahan. Pero si Maymay ay hindi naiwasan na kiligin at ang pisngi niya ay namula. "Nax, para kaming bagong kasal nito. Napakagwapo din niya. Diyos ko, ibigin niyo na lang siya sa akin, please." Wika ng dalaga sa kanyang isipan. "Kamusta naman ang pakiramdam mo?" "Ay, Sus Maria Josep." Gulat na tugon ni Maymay kay James. Saka napalo pa niya ang braso ng binata. "O bakit parang gulat na gulat ka yata? Miss, ano nga pala ang pangalan mo?" Muling katanungan ng binata sa kanya. "Ha? Pangalan ko? Maymay." Nauutal na sagot ng dalaga na hindi mawala ang kilig lalo na kapag napatingin siya sa maamong mukha ni James. "Nilalamig ka ba? Bakit parang nanginginig ka?" Tanong uli ni James nang makadaupang palad niya ang dalaga. Wala naman." Maiksing sagot ni Maymay sa kanyang mabilis na hinablot ng kamay. Muli silang naglakad at paglabas nila sa simbahan ay niyaya ni James ang dalaga para kumain. Hindi naman nakatangi si Maymay dahil gusto din niyang makasama pa at makilala si James at panatag din naman ang kanyang kalooban habang kasama niya ito. Alam niya kasing mabait ang binata at hindi siya nito gagawa ng masama dahil napatunayan nito ang sarili kagabi nang ipagtanggol siya nito sa mga itim na asong humahabol sa kanya. Nalingid sa kanyang kalaman na mga aswang pala ang tunay na katauhan. Nang matapos silang kumain, ay nag-aya na si James na ihatid ang dalaga sa kanilang bahay at baka nag-aalala na ang kanyang mga magulang. Agad namang lumungkot ang aura ni Maymay. Sinabi nito na wala siyang mga magulang. Bigla na lamang siyang iniwan ng mga ito at naglaho na parang bula. "So anong balak mo? Hindi mo ba sila hanapin?" Tanong ng binata sa dalaga. "Hanapin? Pero saan?" Saad naman ni Maymay. "Hindi kita masasagot dyan dahil maski ako ay may hinahanap ding isang importanteng tao." "Sino naman siya? Pwedeng malaman?" "Kasintahan ko." Tila may kumurot sa puso ni Maymay. Sa mga sandaling yun, kaya hindi na lamang siya muling nagtanong pa. "Kung gusto mo, sumama ka na lang sa akin. Malay mo, mahanap natin ng sabay ang mga taong importante sa ating buhay. Isa pa, baka balikan ka ng mga kasamahan ng mga aswang na humabol sa iyo kagabi." "Ha? O sige, sama ako sa iyo. Ayaw ko pang makatin ng mga aswang na yun. Alam ko namang ipagtatanggol mo ako eh." "Oo naman. Pakiramdam ko na magkakasundo tayo. Kaya sige. Pero uwi muna tayo sa inyo. Wala pa akong tulog eh. Pwedeng makitulog muna?" "Sige ba? O siya, tara na." Mabilis na lumipas ang maghapon. Pagsapit ng gabi ay muling nag-utos si Saturo sa kanyang dalawang kauri
Nagaya ng dati niyang ipinagawa sa kanilang dalawang kasamahan na hindi na nakabalik. Pero sa pagkakataong ito ay 5 na ang kanyang inutusan. Binilinan pa niya ang mga ito na mag-ingat dahil baka magaya sila sa mga nauna nilang mga kauri na bigla na lamang nawala. Maliban doon ay may nasagap din si Saturo na isang malakas na enerhiya. Hindi pa niya mabatid kung gaano ito kalakas dahil agad din itong nawala sa kanyang pandama. Nang makapag-impake si Maymay ng kanyang mga dadalhin, ay kumilos na din silang dalawa para sa gawaing paglalakbay. Napalunok si James na makita ang dalaga. Napakaganda nito sa kasuotan niya, maski simple lamang itong manamit. Lumitaw ang balingkinitan nitong pangangatawan, malulusog na dibdib at mapuputing hita dahil sa nakashort lamang siya ng maong pero nakasuot naman ng hoodie jacket. O bakit ka nakatulala dyan? Hindi ba bagay ang kasuotan ko? Pagkasabi niyo ni Maymay, ay dahan-dahan siyang nilapitan ni James. Kumalabog namang muli nang mabilis ang puso ng dalaga at nangarap na siya ay hahalikan ng binata. Napapikit pa siya ng kanyang mga mata sa kabahagyang pinatulis ang nguso. Pero nadismaya lamang siya sa huli. Ako na lamang ang magdadala ng bag mo. Mukhang mabigat eh. Sampit ng binata na siyang nagbalik sa realidad kay Maymay. Ha? O sige. Salamat. Namumula ang pisngi sampit ng dalaga na napayuko pa dahil sa kahihiyan. Naku naman Maymay, umayos ka nga. Nakakahiya ka. Alam mo may jowa kang tao eh. Nag-i-expect ka pa. Hay. Reklamo pa ng dalaga sa kanyang sarili bago ito sumunod kay James na lumabas na ng bahay. Mabilis na nakababa ang 5 aswang ng kagubatan na inutusan ni Saturo. Nagtatago sila sa madilim na parte ng kalsada at matyaga naghihintay ng mabibiktima. Mabilis na lumipas ang mga oras. Pakanta-kanta namang naglalakad si Maymay na may nakalagay na headset sa kanyang tainga. Pinuri pa siya ni James dahil sa abilidad niyang pagkanta. Nagpasalamat naman ang dalaga na hindi pa din may iwasan ng kiligin. Lingid sa kanilang kalaman na habang naglalakad sila ay papalapit na pala ang matatalim na matang nakatitig sa kanila mula sa madilim na parte ng kalsada. Mabuti na lamang at agad na naramdaman ni James ang kanilang presensya kaya pinatigil niya si Maymay sa paglalakad at sinabihang manatili muna ito sa kanyang likuran. Bakit? May problema ba? Tanong ng dalaga. Basta, sumunod ka na lang may panganib sa paligid. Sa palagay ko ay may mga aswang. Sagot naman ng binata. Agad na pinalabas ni James ang sandata niyang gintong sibat. Sa kabila niyang kamay ay lumitaw din ang isang gintong palaso. Ibinala niya yon sa hawak niyang sandata. Sa kanya pinakawalan niyon sa kinaroroonan ng mga nagtatagong aswang. Ah! Sigaw ng isa. Dahil sa tama nito sa dibdib, nakagad nitong kinasawi. Sumingasing naman ang mga kasama nito at mabilis na sinugod ng binata na nasa anyo silang malalaking itim na aso para ipaghiganti ang kanilang napaslang nakauri. Pero bago pa sila nakalapit sa dalawa, ay sinalubong na sila ng latigong ginto ng binata at bawat tamaan sa kanila ay mabilis na nangingisay na nakahiga sa kalsada hanggang sa ito'y maging abo. Isa na lamang ang natitira sa mga ito at dahil sa mga nasaksihan ay nakaramdam ito ng takot kaya kumaripos ito ng takbo. Hindi ka makakatakas para magsumbong. Muling pinalabas ni James ang armas niyang gintong sibat at maski nakalayo na ang aswang at nakapagtago sa dilim ay kusa pa rin siyang sinundan ng gintong palaso. Kaya sa pulito sa likuran na sumunod ding namatay parehas ng kanyang mga kasamahan. Hindi naman nakapagsalita si Maymay sa mga nasaksihan. Mas lalo siyang na-inlove sa binata dahil sa ipinakita nitong katapangan. Halos mayanig ang buong kuweba.
dahil sa napakalakas na singasing ni Saturo, dahil sa sobrang galit, dahil hindi na naman niya masagap ang presensya ng lima niyang tauhan na kanyang inutusang mambiktima. Malapit na din muli ang pagsikat ng araw, pero kumakalam pa rin ang kanilang sikmura. Kaya kailangan nilang lumabas para maghanap ng hayop na makakain at maibsan muli ang pagkalam ng kanilang sikmura. Isang malaking sawa naman ang nilapan nila at pinagpira-piraso ng mga sandaling iyon na agad nilang naubos. Samantala, sa isang lilim naman ng malaking punong kahoy, natulog sina James at Maymay. Hindi kumpleto ang pahinga ng binata dahil sa pagbabantay niya sa paligid. Hindi siya pwedeng magpabaya dahil pwede silang mapahamak sa isang beses lamang niyang pagkalingat. Pagsapit ng umaga ay ginising na niya ang dalaga. Alam niyang nagugutom na ito, kaya niyaya niya itong kumain bago magpatuloy sa paglalakbay. Tabi ng kalsada ang kanilang pinestuhan, pero mandalang ang sasakyang dumaraan, kaya naglakad uli sila papuntang bayan kung saan sila kakain. Hahanap na din sila doon ng marerentang bahay para may komportable silang mapagpapahingahan at mapagliliguan. At meron na rin silang mauwian kapag sumapit ng muli ang gabi. Doon niya pansamantalang iiwan ang dalaga, pero hindi pumayag si Maymay na maiwan. Inonsensya pa niya ang binata na kapag iniwan siya nito sa uupahan nilang bahay at may nangyaring masama sa kanya, ay kargo de konsensya niya ito habang buhay. Wala namang magawa si James kung hindi ang pagbigyan ng dalaga, dahil kukulitin lamang niya ito at kukonsensyahin kapag siya ay tumanggi. Maganda ba si Ella? Pag-iiba ni Maymay sa usapan nila. Ano sa palagay mo? Balik na tanong naman ni James. Sa palagay ko, maganda siya. Tama ba? Kasi kung pangit siya hindi mo na sana siya pag-aaksayan ng panahon para hanapin, hindi ba? Nagkakamali ka. Hindi sa itsura na susukat ang pagmamahal. Kapag mahal mo ang isang tao, pangit man ito o may itsura, ay dapat natin bigyan ng importansya. Ang swerte pala sa'yo ni Ella. Hindi naman. Sana, ako na lang. Ha? Ha? May sinabi ba ako? Hindi ko alam. Wala yun. May iniisip lang ako. Okay. Agad na umiwas ng tingin at tumalikod si Maymay. Ayaw niya kasing makita siya ni James na namutla na naman ang kanyang mga pisngi. Naku Maymay, magdahan-dahan ka naman. Palantang masyado. Hulong ng dalaga sa kanyang sarili habang kinikilig. Napapailing naman habang nakangiti si James na pinagmamasdan si Maymay na tila nawawala sa sarili. May pailing-iling pa kasi itong nalalaman habang gumagalaw ang mga balikat. Kahulugan lang nito ay kinikilig. Sa loob naman ng kuweba ay nagpupulong-pulong ang mga pangkat ng mga aswang sa pangunguna ni Saturo. Sa muling pagkakataon ay binilinan niya ang kanyang mga kauri na doblehin ang pag-iingat dahil malakas ang kutob niyang may kalabang tahimik lamang na nakamasid sa kanila at hinihintay nito ang kanilang paglabas. Nabasag naman ang pagpupulong nilang iyon nang sumigaw ang binatang si Enzo at nagbigay ng kanyang suwestyon. Ama, kung papahintulutan niyo ako, ay ako naman ang lalakad mamayang gabi. Gusto kong patunayan kung totoo o hindi ang inyong sinasabi. Sambit nito. Hindi ako makakapayag. Masyadong mapanganib. Baka mapahamak ka. Sagot naman ni Saturo. Bakit po ama? Wala ka bang tiwala sa aking kakayahan? Paano ko mapapatunayan sa inyo na nararapat akong maging tagapagmana ng inyong trono kung puro mahihinang nilalang at mga hayop lamang ang aking nakakatunggali? Bahagyang napaisip si Saturo sa sinabi ni Enzo.
May punto naman ang sinabi sa kanya ng kanyang anak. Huwag kayong mag-alala, ama. Sa taglay kong kapangyarihan ay tiyak na matatalo ko kung sino man ang nilalang na inyong nasasagap ang presensya. Kung sa bagay, tama ka nga naman, Enzo. Sige, papayag ako. Pero magdala ka ng isang babaeng aswang at isang lalaki para may mga kasama ka. Ayos lang, ama. Alam ko sa sarili ko na kaya ko labanan o biktimahin ang kung sino mang hadlang sa akin. Pero pagbibigyan ko pa rin ang inyong kahilingan. Kung ganun, mamayang gabi ay aasa na kami ng iyong ina at ng ating mga kauring aswang na makakatikim na kami ng sariwang karne at laman ng isang tao. Pangako, ama, hindi ko kayo bibiguin. Sagot ni Enzo sa tumawa pati ang kambal na dragon na nasa kanyang mga balikat. Pero ang agam-agam na matagal nang gumagambala sa isipan ni Saturo ay hindi pa nasasagot. Purong aswang ang kanyang pinanggalingan. Bakit may kakambal na dragon ang kanyang anak? Posible kayang may ibang lahi at hindi pangkaraniwang tao lamang ang reyna niyang si Ella? Ella, sana ay hindi totoo ang hinala ko sa iyo. Sana ay nagkataon lamang ang lahat. Dahil kung magkatotoo mang may lahi ka ng mga napapabalitang mga itim na dragon na may sumpa ng kamalasan, ay mapipilitan akong paslangin kita kasama si Enzo. Seryosong sambit ni Saturo sa kanyang isipan habang nakatitig kay Ella na nakaupo sa may batuhan